May tanong akong natanggap from Ricardo Pasquil. Sabi niya, kung masasakop ng US ang Kharg Island, ito na ba ang katapusan ng Iran? Kung makontrol ng US ang Kharg Island, marami ang nag-iisip na titigil na ang Iran sa pagpupondo ng militar. Pero sa kabila ng malaking dagok sa kanilang langis, ang tanong, talo na ba talaga ang Iran? Sa video na ito, titingnan natin ang epekto sa ekonomiya ng Iran kung mawala ang Kharg Island. At titingnan din natin kung paano ipagpatuloy ng Iran ang kanilang operasyon. Panoorin mo ito hanggang dulo para malaman mo kung paano dedipinsahan ng Iran ang islang ito. Kharg Island. Isipin mo ito bilang heart o puso ng oil industry ng Iran, kung saan umaagos ang halos 90% ng crude oil na ini-export ng bansa. Lahat ng malalaking tanker ng langis, bago makarating sa ibang bansa, dumadaan muna sa islang ito. Kapag kontrolado mo ang Kharg, parang hawak mo na rin ang pulso ng ekonomiya ng Iran. Pero hindi lang ito simpleng isla na may mga tangke ng langis. Ang Kharg ay strategic hub kung saan nakabase ang mga pipelines, storage facilities at mga pasilidad na nag-i-export ng langis. It's like the main gateway to global markets for Iran. Kapag may disruption dito, siguradong malubhang maapektuhan ang kita ng Iran dahil karamihan ng perang pumapasok sa gobyerno at militar ng Iran ay galing sa oil exports na ito. Pero isipin rin natin ang military at geopolitical side. Ang Kharg Island ay may malawak na surveillance at defense system. Hindi basta-bastang makukontrol ng kahit sino dahil bantay na bantay ito. That's why any attempt to seize or block it becomes a huge strategic move. Hindi lang pera ang nakataya dito, pati national pride at geopolitical influence ng Iran sa Persian Gulf. Sa simpleng salita, Kharg Island is more than just a piece of land. It's the economic and strategic lifeline of Iran. Kung mawala ito, parang tuluyan ang napuputol ang supply line na nagpapatakbo sa malaking bahagi ng kanilang gobyerno at military operations. Oh no! Pero, kahit malaki ang epekto, hindi ito instant na game over para sa Iran. It's a heavy blow, yes, but Iran has ways to adapt and survive. Kapag sinabing ang ekonomiya ng Iran ay hindi lang nakasalalay sa Kharg Island, ang ibig sabihin nito ay hindi lang iisang source ng kita ang nagpapatakbo ng buong bansa. Oo, malaki ang papel ng langis at ng Kharg Island, pero malayo ang Iran sa pagiging isang ekonomiyang umiikot 100% lang sa isang isla o isang produkto. Una mga kaibigan, tandaan natin, ang Iran ay may mixed economy. Ibig sabihin, hindi puro langis lang ang kabuhayan nila. Meron silang manufacturing, agriculture, serbisyo, telecommunication, gamot at pharmaceutical industries, electronics, car manufacturing, at iba pang produktong ini-export at ini-import. Hindi lahat ng kita ng Iran ay nakadepende sa islang ito o sa crude oil exports. Kahit may sanction sila o pressure mula sa labas, ang Iran ay matagal nang nag-diversify ng mga pinagkukunan ng kita para hindi lubos na umasa sa isang bagay lamang. Pangalawa, sa mga nakaraang taon, iba't ibang paraan ang ginamit ng Iran para kumita ng pera. Hindi lang sa pagbibenta ng langis sa global market. Halimbawa, may mga non-oil exports tulad ng petrochemicals, mineral products, agricultural produce, at iba pa. May mga taxes at buwis din na kinokolekta ang gobyerno na hindi galing sa langis. Sa ilang taon, may mga ulat na ang mga non-oil revenues at taxes ay tumataas at minsang lumampas pa sa income mula sa oil exports dahil sa matinding sanctions at pagbagsak ng presyo sa ibang panahon. So ibig sabihin, kahit malaki ang epekto ng Kharg Island sa kita ng bansa, wala itong ginagawa na parang one tiny button na kapag pinindot, sasara agad ang buong Iran. So kahit mabawasan ng malaki ang oil revenue, may iba pang bahagi ng ekonomiya na pwedeng magbigay ng pondo sa pamahalaan, sa mga serbisyo, at kahit sa militar sa iba't ibang paraan. At isa pang nuance, dahil ang world oil markets ay interconnected, kahit mawala ang Kharg bilang export hub, pwede pa rin gumana ang iba pang export routes ng Iran gaya ng sa Jask Terminal sa Gulf of Oman o ship-to-ship transfers para mapanatili ang export kahit sa mas maliit na volume. Sa madaling salita, Kharg Island is a huge piece of the puzzle, pero hindi ito ang buong puzzle. Ang ekonomiya ng Iran ay mas malawak. May iba pang levers at sectors na nagbibigay ng kita at nagpapatatag sa bansa. Kahit na mabigat ang impact kung ang oil exports ay naapektuhan. Pero ang tanong, madali lang bang masakop ng US ang Kharg Island? Una, tingnan natin ang geography at lokasyon ng Iran. Maliit man ang Kharg Island,
isa ito sa pinakamahalagang strategic points sa Persian Gulf. Ang isla mismo ay matatagpuan malapit sa baybayin ng Iran, kaya kahit maliit, napaka-critical ng lokasyon nito. Dahil malapit sa mainland ng Iran, madaling ma-deploy ng Iran ang kanilang coastal defenses, surveillance, at mabilisang response forces. From the perspective of a military operation, controlling Karg Island is not just about stepping onto a small piece of land. The surrounding waters are narrow, patrolled, and easily mined, making naval access challenging. Ang mga barko na sumubok lumapit sa isla ay pwedeng matarget ng anti-ship missiles o maharas ng fast attack boats. Bukod dito, ang weather at tidal conditions sa Persian Gulf ay pwedeng makaapekto sa timing ng anumang operasyon. Kaya hindi simpleng landing and holding scenario ang aasahan. Sa madaling salita, ang strategic position ng Karg Island ay nagbibigay sa Iran ng natural advantage. Ang geography mismo ang nagiging unang linya ng depensa. Ikalawa, may malakas na depensa ang Iran. Hindi basta-bastang teritoryo ang Persian Gulf para sa Iran. Para silang may layered shield na ginawa nila para hindi madaling mapasok ng kahit sinong kalaban. Imagine mo, it's like a dense web of defenses. Hindi lang simpleng baril sa beach. Ang una nilang strategy ay ang anti-access or area denial. Ibig sabihin ay ginawa nilang mabigat at komplikado ang pagpasok ng malalaking barko at aircraft sa kanilang waters. May mga coastal missile batteries sila na may kakayahang tirahin ng mga barko habang malayo pa. It means, hindi mo kailangan pumasok sa mismong baybayin para mapasok ka sa range ng missiles nila. Kasi kahit malayo ka pa, pwede ka na nilang targetin. May Iranian missiles tulad ng Nor, Gadar, at mas advanced pa na claims ng Abu Mahdi na umabot ng tinatayang 100,000 kilometro ang range. Dinisenyo ito para i-threaten kahit ang malalaking warships bago pa man sila dumating sa Gulf. Hindi lang yon, ang Iran Revolutionary Guard Corps Navy mismo ay hindi conventional navy lang. Marami silang fast attack craft o speedboats na may anti-ship missiles at rockets. Kung makapasok sa shallow waters ang mga speedboat na ito, pwede nilang iswarm ang mas malalaking puwersa na parang sila yung small fish na tumira sa malalaking barko. Sa asymmetric warfare worldview ng Iran, mas gusto nilang i-overwhelm ang kalaban sa dami at unpredictability, hindi simpleng open sea battle. Bukod sa mga missiles at boats, isa sa pinakadelikadong defensive layer ay ang naval mines at mga midget submarines. Ang Iran ay may tinatayang libu-libong mines na pwedeng ilatag sa Strait of Hormuz at paligid ng Persian Gulf. Kahit konting mines lang ay pwedeng bumagal o magparalisa ng dagat. At kasing hirap ding linisin ito gaya ng landmine sa lupa. Ang mga midget submarine naman ay stealthy at kayang maglatag ng mines o mag-operate sa shallow choke points na nagpapahirap palalo sa mga malalaking warships na magpatrol. Hindi lang surface threats, may air defense systems din silang deployed sa coastal islands at strategic locations para i-intercept ang aerial assets habang ang IRGC at regular Navy ay nagsasanay ng coordinated naval drills para i-test at palakasin ang kanilang estilo ng gyera sa lugar. So sa simpleng salita, ang depensa ng Iran sa Persian Gulf ay parang layered fortress sa dagat. May missiles, mines, speedboats, submarines, and air defenses working together para gawing very costly, slow, and dangerous ang kahit anong invasion o atake doon. Hindi ito simpleng pagpasok sa isang maliit na isla. Para itong pumasok ka sa dagat kung saan every layer has its own traps and surprises. Pero alam ko ang iniisip nyo. Durog na lahat ng depensa nila, sabi ng US. Teka lang, ang US intelligence mismo ay nagsasabing tinatayang 1/3 lamang ng kabuuang arsenal ng missiles at drones ng Iran ang napatunayan nilang nasira. Marami pa rin ang nananatiling hindi pa natutuklasan o nakatago sa underground bunkers o hindi pa nagamit. So ibig sabihin, hindi pa tuluyang naubos ang mga missiles at aerial strike capabilities ng Iran kahit pa malaki na ang epekto ng mga pabobomba ng US at Israel. Ikatlo, strategic risk. Kapag iniisip ang posibilidad na sakupin ng US ang Karg Island, hindi lang simpleng pumasok ka, kunin mo ang isla, tapos na. Hindi ganyan ang senaryo. Kahit maliit lang ang islang ito, napakadelikado ng strategic risk na kaakibat nito. Imagine mo, isang maliit na piraso ng lupa sa Persian Gulf, pero surrounded ng waters na puno ng mines, fast attack boats, at hidden missile systems na handang targetin ang kahit anong barko na papalapit. Every move of the invading forces is being watched, calculated, at pwede kang mapilitang mag-react sa split seconds. Controlling the island is not just about stepping on its soil. Kailangan mo ring kontrolin ang surrounding sea lanes. Kung ang supply line ng tropa mo ay ma-interrupt ng mga Iranian forces, suddenly,
your well-planned operation can turn into a logistical nightmare. Imagine the fuel, ammunition, food, lahat ng kailangan mo para manatili sa isla, pwedeng mawala agad if the enemy cuts off your access. At hindi lang yan, ang bawat hakbang ay may political at military consequences. An attempt to seize Kharg Island could trigger escalation, not just with Iran's navy, but potentially with allied militias, regional powers, at even international actors na nakafocus sa Persian Gulf. Suddenly, a small tactical objective turns into strategic quagmire, with casualties mounting and diplomatic fallout brewing. Alam nating lahat mga kaibigan na may napakalakas na firepower ang US. Pero kahit na brutal pa rin ang realidad, maaaring mas malaki ang gastos sa pagpapanatili ng kontrol kaysa sa benepisyo nito. Kasi bawat araw na nandyan ka sa isla, bawat padala ng supplies, bawat patrol na ipinapadala mo ay nagiging target. Oh no! Ang panganib na ito ay hindi haka-haka. Ito ay agaran at totoong banta na nangangailangan ng patuloy na pagbabantay, eksaktong intelligence at kahandaan sa asymmetric attacks na pwedeng tumama kahit saan at kahit kailan. In short, taking Kharg Island may look simple on a map, but the strategic risk is enormous. Ang mismong isla ay parang tip lang ng iceberg. Ang pagkontrol dito ay nangangahulugang kailangan mong kontrolin ang delikadong web ng logistics, reaksyon ng kaaway, at pagmamatsyag ng buong mundo. Isang maling hakbang lang at ang tila simpleng tactical na panalo ay pwede agad maging isang military at political nightmare. Ngayon, malinaw na kahit ang isang strategic na lugar tulad ng Kharg Island ay hindi madaling masakop at bawat hakbang ng US dito ay may kaakibat na malaking panganib, ang tanong na lang, hanggang saan kaya aabot ang labanang ito? At ano ang magiging susunod na hakbang ng Iran at ng buong mundo? Kung gusto mong lagi kang updated sa mga ganitong analysis at malaman ang mga detalye sa likod ng balita, i-like mo na ang video ito, mag-follow ka na sa Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa channel natin para makita mo agad ang bagong upload natin. Huwag kalimutang i-share din sa mga kaibigan mo na interesado sa world affairs dahil dito sa page at channel natin, lahat ng detalye ay may malalim na paliwanag, hindi lang headline.